nag-post si Harry Roque na kumpirmado niya na lumabas na nga ang arrest warrant ng ICC para kay Bato de la Rosa. Ang advice niya kay Bato, wag daw itong kidnap, ang term nila kidnap. Ha? Wag daw gagawin na mangyari yung nangyari kay Tatay Digong nila na inaresto tapos nadala na kaagad sa ICC sa Dahig. Wag daw papayag si Bato de la Rosa. Mayroon na namang bagong post si Harry Roque. At mas matindi yung post niya ngayon. Kinumpirma niya na naman na talaga nang mayroon nang arrest warrant at natanggap na ito ng DOJ, di umano at saka ng DILG. O yan O ito, matagal na ang ICC warrant para kay Senator Bato. Pero kahapon lang officially received ng DOJ at DILG. Ngayon pa lang talaga sila gagalaw. O yan. Ibig sabihin, ayon kay Roque, natanggap na kahapon, December 7 ng DOJ at ng DILG, yung arrest warrant kay Bato de la Rosa. Ayon yan kay Roque ngayon, ito namang si Roque, takot na nga si Bato. Takot na nga si Bato, tinatakot pa niya. Nakakatawa itong si Roque. Si Bato, takot na. Ay nung wala pa ngang galing pa nga lang kay Boying Rimulya yung paglabas niyan. 'Di ba nung nilabas siya ni Boying Rimulya, ni Ombudsman Boying? Natakot na kaagad si Bato, nagtago na. Wala pang confirmation 'yon kung kani-kanino. Natakot na 'yon, nagtago na. Hindi na nagpakita. Mag-iisang buwan na. O nga pala, mag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. O kasi ang unang session ng Senado matapos yung kanilang break nung undas ay November 11. November 11. O ngayon, anong na ngayon? Anong pitsa na? Magno-November 11, magdi-December 11 na. Ibig sabihin, nag-iisang buwan nang nagtatago si Bato. Nagtago si Bato kaagad nung sinabi ni Boying Rimulya na mayroon na siyang information na linabas na ang arrest warrant ni Bato. Wala na. Hindi nagpatumpik-tumpik si Bato. Hindi na nakita. Hanggang ngayon, hindi tumatawag sa Senado, kahit kanino, kahit sa Senate President kay Soto, kahit kay Minority Floor Leader Cayetano, wala. O ngayon, dun pa lang natakot na si Bato, lalo na itong sinasabi na mismo ni Harry Roque na kumpirmado niya na mayroon nang arrest warrant. Kumpirmado niya rin, natanggap na raw. Kahapon lang, officially received na ng DOJ at DILG ang kopya ng arrest warrant. Ito, kahit si Attorney Israelito Torion, nung una parang ayaw niya pang maniwala Sabi niya nga Marites. Kaya lang, sabi ni Attorney Israelito Torion, mukhang seryoso na to kasi sabi niya, ang dami ng kaibigan niya, kakilala niya, ang nagsasabi sa kanya tungkol doon. Kino-confirm. Ang wala na lang talagang confirmation ay ang ang ICC, ang Interpol, walang confirmation. At ang DILG at DOJ, wala ring confirmation. Pero doon sa mga sources daw, sabi ni katulad niyan kay Harry Roque, sa kaibigan ni Harry Roque, kumpirmado ng mayroon na nga. Ngayon, ano na ito? Kumbaga, lalo na nitong matatakot si Bato. Lalo nang matatakot si Bato. Ano na ito? Matataranta na sila dito. Matataranta na kasi hindi naman ito simple. Kahit si Bongo, apektado din yan. Kasi iniisip din ni Bongo, baka mayroon din sa akin. Baka sinisentro lang yung kay Bongo kay Bato, pero sa kanya mayroon din. Kaya nung isang araw si Bongo hindi rin mahagilap At yung apat na mga pinangalanan din ni Trillanes, sigurado nagtatago na rin yung mga yon. Sila Karamat, sila Mata, Leonardo at saka si Albayalde. Pero may nag-message sa akin, kaibigan ko, kabunyog natin, Attorney, wala na sa Pampanga si dating PNP Chief Oscar Albayalde, nasa Canada siya. Yan mga kabunyog, mga kababayan, mukhang nagpasiguro na rin si Albayalde lumabas na ng bansa. Anyway,
Kaya lang ang Canada, ano ba ang Canada? Member ba yan ng ICC? O kasi kung member ng ICC ang Canada, tapos kung ano diyan, totoo yung balita na yan, di maaaresto rin siya doon. Anyway, wala na. Magugulo na ang buhay ng mga ito, no? Nila Bato, nila Albayalde, nila Mata, nila Karamat, nila Leonardo, magugulo na yan. O kasi ano yan seryoso naman yung arrest warrant na yan ng ICC. Nakita naman yan kay Duterte. Kung si Duterte nga, dati pang presidente, hindi nakaligtas, di lalo naman sila. Lalo naman sila. Hindi sila sasantuhin ng anong to. At ang gobyerno, hindi naman nagbabago ng stand pa eh. Sabi ni SILG John Vic Remulla, once na lumabas talaga, matanggap nila ang arrest warrant at makumpirma, mabalidate ito sa Interpol, aarestuhin na nila. Kaya itong si Bato ngayon, nagpapasiguro na ito ng pagtago. Hindi na yan lalabas. Ang challenge ngayon sa Senado, ang challenge ngayon sa liderato ni Senate President Soto, pag hindi na lumabas si Bato ng mga ilang buwan, tulad ngayon, magwa 1 month na sa December 10, halimbawang nalampasan pa ang Pasko, nagtatago pa rin. Hahayaan lang ba nilang ganyan si Bato? Yan yung challenge diyan kay Senate President Soto. Kasi hindi naman pwedeng ganyan. Hindi naman pwedeng ganyan, parang absence without leave. Hindi man lang nagpaalam. Tapos hahayaan lang. Hindi pwede. Kailangang madesisyonan din si Bato. Baka kailangan din siyang sibakin na sa Senado. Kapag tumagal na ng ilang buwan na absence without leave siya, hindi nagpapakita, ay mukhang kailangan na ring sibakin si Bato niyan. Malalagay sa alanganing sitwasyon ang Senado niyan, sina Senate President Soto, kakaharapin nila, magiging sakit ng ulo nila itong si Bato. Kasi ang mamamayan, mananawagan yan ng pag-expel kay Bato. Kapag ilang na hindi nagpapakita, ay mapipilitan lang ipanawagan ng taong bayan, i-expel na siya sa Senado. Ayan yung Kaya, anyway, sa ngayon, magpapasigurado na yan si Bato, magtatago na talaga yan ng matindihan. Yan ang sigurado dyan. Lalo na't ito na, hindi na lang galing kay Boying Remulla ang confirmation. Mga galing na kila Harry Roque. Okay, mga kabunyog, mga kababayan, magandang araw sa inyong lahat. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.